Kumusta kayong lahat? Hiyori nga pala ng Wano Kuni Anime. Ito na famang naglalakihang mga pasabog at nagbabagang mga aksyon sa pinaka-latest chapter ng final saga ng One Piece. Sana pala'y i-like nyong videong to at sana'y huwag nyong skip kahit yung maikling ads lang dahil sobrang laking tulong na nito sa akin at sa ating channel. Sa umpisa pa nga lang ng chapter may kagad na nagpatuloy ang maalamat na pagtutuos sa pagitan ng pinagsamang persa ng Pirate King na si Roger at hero ng Marines na si Garp laban sa demon form ng isa sa pinakamalakas na pirata sa kasaysayan na si Rox. Habang nagaganap ang salpukang yan ay bigla namang napatanong si Garp kay Roger kung naririnig rin daw ba nito ang tinig ni Rox sa kanyang isipan. At malalaman na nga natin fam sa sumunod na panel ng tinutukoy pala dito ni Garp ay ang paulit-ulit na pagmamakaawa ni Rox na tapusin na ng dalawa ang kanyang buhay. Habang umaalingaw-ngaw naman sa isipan ni na Roger at Garp ang tinig ni Rox, ay makikita nating nasa akto na ito ngayon ang pagpapakawala ng kanyang atake sa dalawa. Kapwa naman binalutan ni na Roger at Garp ng armament at Conqueror's Haki ang kani-kanyang mga sandata bilang paghahanda sa pagsalubong sa paparating na atake ni Rox. Dito may kapansin-pansin na tila magulong-gulo si Roger sa mga nangyayari dahil hindi niya lubos maisip kung bakit ang mga binibitawang salita at ekspresyon sa mukha ni Rox ay hindi nagtutugma. At bagkus ay direkta pang ang kabaliktaran ng kanyang kinikilos. Mukhang hanggang ngayon may hindi pa rin napapagtanto ni na Roger at Garp na ang lahat ng kinikilos ni Rox ay wala na sa kanyang sariling kontrol. At sa kabila nga niya ay buong persa pa rin kinumpronta ng dalawang napakalakas na halimaw na nasa kanilang harapan at sabay na sinalubong ang napakatindi nitong atake. Dito may nagawang saluhin ni Roger ang Conqueror's Haki Coated Sword attack ni Rox sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang sariling espada na si Ace, isang supreme grade blade na nabibilang sa 12 pinakamatataas na antas ng espada sa buong mundo. Mula naman sa pagtatamaan ng espada ni na Roger at Rox ay naglabasan ng malalaking itim na kidlat. Naudyat ng pagsasalpukan ng dalawang malalakas na persa ng Conqueror's Haki. Dahil naman nga sa pagsalag ni Roger sa atake ni Rox, ay nalibre ngayon si Garp, kaya nagawa niyang matamaan ng direkta ang mismong mukha ni Rox. Kagaya nga family na Roger at Rox ay binalutan rin ni Garp ng magkahalong Conquerors at Armament Haki ang kanyang kamao, at buong persa siyang nagpakawala ng isang napakalakas na suntok. Sa lakas nga nung suntok na yan ni Garp may nagawa nitong mapaatras ng bahagya si Rox, na ngayon ay pinipilit na manatili sa kanyang kinatatayuan kahit pa magkadurog-durog ang batuhan sa kanyang paanan. Sa kabila naman ng napakatinding atake ni Garp ay tila ba hindi pa rin ito nagawang mapinsala si Rox. At katunayan nga ay kahit na dalawang malalakas na atake pa mula kina Roger at Garp ang magkasabay na tinatanggap ngayon ni Rox, ay para bang hindi man lang siya naapektuhan. At imbes nga na humina, ay tila ba mas lalo pang lumakas ang atake ni Rox. Mapapansin kasi natin dito na hindi lang ang kanyang espada ang ginagamitan ni Roger ngayon ng parehong armament at King's Haki, dahil pati ng kanyang mismong kamay na pinapanghawak niya sa kanyang espada ay binalutan na rin niya ng haki upang matapatan ng lakas ng atake ng kanyang kalaban. Mukha namang hindi gumana ang ginawang ito ni Roger, at hindi nga nagtagal at makikita na natin na mas nangibabaw sa kanilang salpukan ang pinakawalang atake ni Rox. Sa eksenang to may masasaksihan natin ang mabilis na pagpapalipad ni Rox sa parehong katawan ni na Roger at Garp, na resulta ng napakatinding lakas ng kanyang Advanced Conqueror's Haki Coated Sword Slash. Dito'y wala nang nagawa pa si na Roger at Garp kundi ang matangay na lamang ng persa ng atake ni Rox, na nagawang magpatalsik sa kanila hanggang sa gilid ng natitirang bahagi ng gumuhong bundok na nasa gitna ng God Valley.
Mula naman fam sa nasabing bundok ay kumalat sa buong isla ang napakalakas na impact ng salpukan ng mga atake ni na Rox, Roger at Garp. At kahit nga hanggang sa baybayin ng isla ay naramdaman ng tindi ng pagpupungguan ng mga pwersa ng pinakamalalakas na individual ngayon sa God Valley. Ang mas matindi pa nga dyan fam ay hindi lang sa mismong isla nakaapekto ang napakalakas na salpukang to. Dahil pati na ang mismong kalangitan sa ibabaw ng God Valley ay nagawa ring mahati ng mga atake ni na Rox, Roger at Garp. Napatingala pa nga ang parehong persa ng Marines at mga pirata dahil sa kamanghamanghang bagay na to na resulta ng engkwentro sa pagitan ng tag team ni na Roger at Garp laban sa literal na halimaw na demon form ni Rox. Kahit naman nga sa ibang bahagi ng isla ay kitang-kitang makapanindig balahibong tagpong to na hindi ka panipaniwalang pagkahati sa dalawa ng kalangitan. Dahil nga dyan fam ay mas lalo pang nagmadali ang mga natitirang Marines at pirata sa God Valley na lisanin ng isla. Dahil kung hindi nga raw sila makakaalis sa lalong madaling panahon ay siguradong katapusan na nilang lahat. Sa puntong to naman fam ay lumipat na ang eksena sa iba pang miyembro ng Rox Pirates. Una na nga dito ay si Silver Axe na ngayon ay inuutusan ng ibang mga pirata na tulungan siyang nakawin ng barko ni Rox nang sa gayon ay sama-sama silang makaalis sa isla. Sinabi ni Silver Axe na wag na raw magdalawang isip pa ang mga pirata dahil hindi na naman raw babalik si Rox. Sunod namang pinakita si Shiki sa ibang bahagi ng isla na ngayon ay sumisigaw at sinasabing ito na raw ang araw na nagtatapos ang Rox Pirates crew. Sa dulo naman ng panel ay makikita natin ng iba pang mga pirata na nag-uunahang makarating sa dalampasigan upang matakasan ng tila ba nagugunaw ng isla. Pagkatapos niyan fam ay lumipat na ang eksena sa mga tauhan ni Garp na ngayon ay inuutusan niya na isakay ang lahat ng mga survivors ng isla sa kanilang barko at pagkatapos ay maglayag na papalayo sa God Valley. Sunod namang pinakita ang crew ni Roger sa kanilang barko na Aura Jackson na ngayon ay inuutusan ni Roger na umalis na kagad sa isla sa oras na makarating sa kanilang barko ang grupo ni na Rayleigh. Dagdag pa ni Roger ay hintayin na lang raw siya ng kanyang crew sa gitna ng karagatan. Pagkatapos namang maibigay ni na Roger at Garp ang kanilang huling order, ay sabay nilang sinabi sa kinikanyang crew at subordinates na sinisigurado nilang makakabalik sila pagkatapos nilang mapabagsak si Rox. Nakakatuwa talagang makita ang eksenang yan fam, dahil parang nakita na rin natin si Luffy na sinabi sa Straw Hats na wag silang mag-alala dahil tinitiyak niyang papatumbahin niya ang kanilang malakas na kalaban. Sa puntong to naman fam ay makikita na natin si na Roger at Garp nakaharap na ulit si Rox pagkatapos silang mapalipad ng malakas nitong atake. Dito ay sinabi ni Garp ng intensyon raw niya sa kanyang pagpunta sa isla ay upang parehong arestuhin si na Roger at Rox. Sumagot naman si Roger at sinabing kaya lang naman raw siya nagtungo sa God Valley ay para iligtas si Shaki at makakuha ng mga kayamanan. At pagkatapos magawa ang mga ito ay saka siya mabilis na tatakas papalayo sa isla kasamang kanyang crew. Sinabi ni Roger na yun lang raw sana talaga ang kanyang plano. Subalit dahil nga sa sitwasyon nila ngayon, ay papayag raw ba si Garp na makipagtulungan sa kanya pansamantala? Sumagot naman si Garp at sinabing aaminin niya raw na hindi niya gustong ideyang yun ni Roger. Subalit hindi rin naman daw niya maaring hayaan na basta-basta na lang makaalis sa God Valley si Rox at makapaghasik ng mas matindi pang kaguluhan sa mundo. Pagkasabi naman niya ni Garp ay bigla na lang siyang inatake ni Rox sa pamamagitan ng pagwasiwas ng kanyang espada. Mabilis namang nakakilo si Garp at madaling naiwasan ng sword slash na ito ni Rox. Dito fam ay makikita natin si Garp na tumalon sa ibabaw ni Rox at ngayon ay pabagsak na sa bandang likuran nito. Habang nangyayari yan fam ay mabilis namang nakapwesto si Roger sa likod ni Rox at nagpakawala ng kanyang sariling sword slash. Buong persang ang tumama kay Rox ang ataking ito ni Roger na siya namang nagresulta upang lumipad ang katawan nito sa gilid ng bundok.
Mula nga sa pagkakatalsik na ito ni Rox ay mabilis namang nakasunod si Garp at hinablot ang kaliwang paa ni Rox. Habang ginagawa yan ni Garp, ay tinanong niya si Roger kung may magagawa raw ba sila para mapawalang bisa ang sumpang ito na kumokontrol kay Rox. Pagkahablot naman ni Garp sa kaliwang paa ni Rox ay madali niyang naibato ang katawan nito papunta sa malayo. At pagkatapos yan fam ay mukhang sunod-sunod ni na Roger at Garp ang kanilang ginawang pag-atake kay Rox. Dahil pagkahagis ni Garp sa katawan ni Rox ay makikita nating nakaabang na pala doon si Roger upang magpakawala ng isa na namang malakas na atake gamit ang kanyang espada. Hindi nga nagtagal fam at mabilis na pinakawala ni Roger ang kanyang Advanced Conqueror Saki Coated Sword Slash na kaagad naman ngang tumama kay Rox. Habang sinasagawa ni Roger ang kanyang pag-atake ay sinagawan naman niya si Rox at sinabing kumising na siya mula sa kanyang pagkakahimbing nang sa gayon ay makabalik na siya sa kanyang sarili. Pagkatapos niyan fam ay lumipat naman ulit ang chapter sa Oro Jackson kung saan sa wakas nga ay nakarating na ang iba pang Roger Pirates. Pati na rin si Rayleigh na karga-karga pa rin sa kanyang mga braso si Shaki. Dito fam ay pinagmadali ng crew ang kanilang kapwa Roger Pirates at sinabing bilisan na ng mga to dahil plano raw ng kanilang kapitan na labanan si Rox upang siguraduhing ligtas na makakalis sa God Valley ang kanilang barko. Napalingon naman sa kanilang likuran si Rayleigh dahil sa tindi ng persa ng Conqueror Saki na kanilang nararamdaman mula sa nagaganap na laban sa gitna ng isla. Sa dulo naman ng panel ay bigla-bigla na lang sumulpot si Gloriosa sa tabi ni Gaban at nagpapaalam kung pwede raw ba siyang makisakay sa kanilang barko. Pagkatapos niyan fam ay lumipat naman ang chapter sa iba pang Rox Pirate crew na sina Kaido at Big Mom. Sinabi dito ni Big Mom na ituturing niya raw bilang habang buhay na pagkakautang ni Kaido ang pagkain nito sa nakuha niyang mythical Zoan Devil Fruit na Uwo-Uwo no Mi Model Azure Dragon. Hindi naman ito tinanggap ni Kaido at sinabing wag raw maging hangal si Big Mom dahil tinalo niya raw siya ng patas. Sinabi ni Kaido na panoorin lang raw siya ni Big Mom dahil magtatayo siya ng isang pirate crew na pawang karahasan lang ang siyang umiiral na batas. Sumagot naman si Big Mom at sinabing mukhang tumataas na raw ang tingin ni Kaido sa kanyang sarili. Dagdag pa ni Big Mom ay gawin lang raw ni Kaido ang lahat ng kanyang gusto. Basta't huwag siyang umasa na darating pa ang araw na may hikitan siya nito. Pagkasabi niya ni Big Mom ay bigla naman siyang tinawag ni Strassen at niyaya na siyang umalis sa God Valley. Subalit bago pa nga tuluyang umalis si Big Mom ay sinabihan muna niya si Kaido na babalik siya balang araw para singilin ang kanyang utang. Sumagot naman si Kaido at kumpiyansang sinabi na dudurugin raw niya si Big Mom kapag dumating na ang araw na yun. Mukhang naging maganda naman palang paghihiwalay ni na Kaido at Big Mom fam dahil kapwa nilang sinabi ang kanilang mga huling mensahe sa isa't isa nang may mga ngiti sa kanilang muka. Katunayan nga fam ay sandali lang naglaban ang dalawang ito nung muli silang nagkita pagkatapos ng mahabang panahon. At matapos nga ang sandali nilang paglalaban ay kagad silang nagkasundo at nagsimulang nag-inuman ng masaya. Pagkatapos niyan fam ay sandali namang pinakita ang laban sa pagitan ni na Roger, Garp at Rox. Makikita natin dito na mukhang nagsisimula na namang madehado si na Roger at Garp sa laban nila kay Rox. At ngayon ay pareho na naman sila nitong nilalampaso. Mapapansin natin dito fam na katatapos lang paliparin ni Rox si Garp habang kasalukuyan naman niyang inaatake si Roger na unti-unti na rin niyang nabubugbog. Sa sumunod na panel ay isa na naman sa mga crew ni Rox ang ating makikita at sa pagkakataong ito ay isang hindi kilalang pirata ang lumapit sa kanya. Dito fam ay makikita natin si Whitebeard na bigla na lang nilapitan at kinausap ng isang pirata na sinasabing mukhang hindi lang pala ang bundok ang nagawang mawasak ni Whitebeard dahil pati na raw ang mismong pirate crew na kanyang kinabibilangan ay nagkakawatak-watak na rin ngayon. Tinanong naman ni Whitebeard kung sino ba ang piratang ito na kumakausap sa kanya. Sumagot naman ng piratang to at sinabing siya si Gram. Opisyal namang pinakilala ang pirata bilang si Polo Gram na kapitan ng Polo Pirates.
At kitang-kita dito ang malaking pagkakahawig ni Gram kay Marco the Phoenix. Kaya malaki talaga ang posibilidad na si Gram na nga ang kanyang ama. Dito'y inamin ni Gram na matagal na niyang hinahangaan si Whitebeard. Kaya naman inalok niya ito na makipagpwersa sa kanya, lalo na raw at wala na ngayong babalik ang barko si Newgate. Mukhang nairita naman sa kanya si Whitebeard, kaya dali-dali niya itong pinaalis sa kanyang harapan. Sa sumunod na panel ay makikita naman natin ang ilan pa sa mga Rocks Pirates crew na sina Gansui, Killbuster at Buckingham Stasi. Dito may galit na tinatanong ni Stasi ang kanyang mga kapwa Rocks Pirates kung saan na raw ba nagpunta si Whitebeard. Inis namang sumagot si Gansui at sinabing wag raw silang tanongin ni Stasi dahil hindi naman raw nila alam kung nasa na si Newgate. Kapansin-pansin naman dito na ang multo na kasama ni Killbuster ay kagaya sa multo na pinapalabas ni Perona. Kaya mataas ang tsansa na si Killbuster ang unang user ng Horo-Horo no Mi bago ito nakain ni Perona. Sa dulo naman ng panel ay maririnig natin sa labas ng isang marine battleship ang isang sigaw na sinusubukang pakalmain si Dragon. Nakakagulat namang makita sa sumunod na eksena si Dragon na kasalukuyang tinututukan ng barel sa ulo ang kanyang squad commander. Kaya naman pala to ginawa ni Dragon Fam ay para mapasunod ng kanyang squad commander na pasakayin sa kanilang battleship ang mga nakaligtas na mga residente ng God Valley. Sinabi dito ni Dragon na kung may problema raw ang ibang marine sa kanyang ginagawa, ay sila naman ang kanyang tutuluyang tapusin. Nagsalita naman ulit ang squad commander at sinabing siguradong mapaparusahan raw si Dragon sa kanyang ginawang aksyon ngayon. Galit namang sumagot si Dragon at sinabing subukan lang raw siya ng mga marines dahil wala naman na raw siyang pakialam. Makikita naman natin sa dulo ng panel na to si Rayleigh at Gaban na ngayon ay nagdesisyong bumaba sa kanilang barko. Dito'y sinabi ng dalawa na mauna na raw ang kanilang kapwa Roger Pirates sa gitna ng karagatan at hintayin na lang raw sila ng mga ito doon. Mukhang plano ni Rayleigh at Gaban na puntahan ng kanilang kapitan upang siguraduhin na walang masamang mangyayari kay Roger. Sa puntong to naman may lumipat ang chapter sa isang barko ng world government na nagsisimula ng maglayag papalayo sa isla. At mula naman nga sa loob ng barkong to ay makikita natin si Saint Saturn na kasalukuyan pa rin sinasapian ni Imsama. Dito may pinag-utos ni Imsama na burahin ang lahat ng record sa kasaysayan na may kinalaman sa God Valley at ituring ang isla na hindi nag-exist sa mundo. Pagkatapos naman yun may bumalik na ulit ang chapter sa pagpapatuloy ng legendary battle sa pagitan ng pinagsamang lakas ni Roger at Garp laban sa demonized form ng isa sa pinakamabangis na pirata sa kasaysayan na si Rox. Habang pinapakitang sugat ang mukha ng tatlo ay maririnig naman natin ang narrator ng kwento na sinasabing ang malaking insidenteng ito sa God Valley ay tinuturing raw na isang top secret class S special mission ng world government. Kaya ang anumang impormasyon tungkol dito ay kakaunti lang at lihim na nakatago sa Marine Base G11 at Cypher Pol 6. Sinabi dito ng listahan raw ng pangalan ng mga kalahok sa human hunting tournament ng mga Celestial Dragons ay bawang nabura ng lahat at kasama na rin sa mga binurang impormasyon ang tungkol sa sukat ng laki ng isla, bilang ng populasyon at eksaktong kinaroroonan nito sa mapa. Kahit nga raw ang bilang ng mga nasawi ay hindi pa rin natutuklasan hanggang sa araw na ito sa kasalukuyang takbo ng kwento. Habang sinasabi naman niya ng narrator may makikita natin ang patuloy na paglabas ng malalaking itim na kidlat mula sa gitna ng God Valley. At sa parehong eksena ay makikita natin ang pag-uusap ni Roger at Garp kung saan tinatanong ni Roger kung alam raw ba ni Garp ang tungkol sa malaking itim na halimaw na pagmamay-ari ng world government na nakalaban nila kanina. Dahil dito ay napatanong tuloy si Roger kung paano raw naging mabuti ang world government, gayong meron silang tinatago na ganong klase ng halimaw. Tila sumang-ayon naman si Garp kay Roger at sinabing kahit nga raw siya ay nagulat sa biglang pagsulpot ng halimaw na yon.
Dahil naman sa naging sagot na to ni Garp, ay naisip ni Roger na tatalikuran na nito ang Marines. Kaya sinabi ni Roger na kung aalis na raw sa Marines si Garp, ay ba't hindi na lang ito sumama sa kanyang crew? Mabilis naman ang naging pagtanggi ni Garp at sinabing hindi niya raw pwedeng gawin yon. Dahil kung aalis raw siya, ay wala na raw may iwan para magprotekta sa mga mahihinang miyembro ng Marines. Makikita naman natin sa sumunod na panel na para bang pagod na ngayon sina Roger at Garp at tila ba malapit nang maubos ang kanilang lakas. Dito nga'y hagya nang makatayo si Roger, habang si Garp naman ay nananatiling nakahiga sa ibabaw ng malalaking bato. Habang hinahabol naman ang kanyang paghinga ay biglang nagsalita si Roger at sinabing ang mananalo raw sa labang to ay kung sinong nagtataglay ng mas matinding bigat. Hinihingal rin namang sumagot si Garp at tinanong kung ano raw bang pinagsasasabi ngayon ni Roger. Sumagot naman ulit si Roger at sinabing ang armament haki ang pang-counter sa mga devil fruit abilities. At ang mas matindi pa nga raw doon ay hinahaluan niya rin ng Conqueror's haki ang kanyang mga atake. Kaya imposible raw na hindi man lang niya napipinsala si Rox. Sumagot naman si Garp at sinabing tama naman raw ang sinabi ni Roger. Subalit gumagamit rin daw ng Conqueror's haki si Rox upang depensahan ang kanyang sarili. Kaya natural lang na hindi siya maapektuhan ng kanilang mga atake. Sumang-ayon naman si Roger sa naging sagot ni Garp at sinabing yun nga raw mismo ang kanyang gustong ipunto, na hindi nila mapipinsala si Rox hanggat hindi nila nahihigita ng bigat ng kanyang taglay na Conqueror's haki. Dagdag pa ni Roger ay kung pagbabasehan lang nila ang kanilang natitirang lakas, ay hindi raw sila mananalo laban sa isang halimaw na katulad ng demon form na ito ni Rox. Napatanong naman si Garp kung ang ibig sabihin raw ba ni Roger ay kailangan nilang ibuhos ang lahat ng bigat ng kanilang Conqueror's haki sa susunod nilang atake. Kinumpirma naman ito ni Roger at sinabing wag na raw alalahanin pa ni Garp kung gaano kasama ang magiging epekto nito sa kanilang katawan. Napatanong naman ulit si Garp at sinabing kung ganun raw ay parang sinasabi na rin ngayon ni Roger na mamamatay sila sa oras na ubusin nila ang lahat ng kanilang tinataglay na Conqueror's haki. Sumagot naman si Roger at sinabing ganun na nga raw ang mangyayari. At sa oras nga na magtagumpay sila sa kanilang pinaplano, ay tatlo sila ni Garp at Rox na masasawi sa labang to. Muli namang sumagot si Garp at sinabing kahit naman raw mabigo sila ni Roger ay siguradong tatapusin na rin sila ni Rox. Kaya mas maganda raw talaga kung magagawa nila ng maayos ang kanilang pinaplano. Sa puntong to fam, may makikita natin kaharap na ulit na Roger at Garp si Rox. At bago nga nila sinimulang isagawa ang kanilang plano, ay sinubukan muna ni Garp na kausapin si Rox. Sinabi dito ni Garp na hindi niya raw alam kung meron pa siyang pwedeng sabihin upang pagaanin ang nararamdaman ngayon ni Rox. At hindi niya nga rin daw alam kung ano ba talaga ang nangyari sa kanya at bakit bigla na lang siyang naging halimaw. Subalit gayon pa man ay isang bagay lang raw ang natitiyak ni Garp. At ito ay ang labis na kalungkutan na nararamdaman ngayon ni Rox. Habang sinasabi yan ni Garp ay makikita naman natin ang patuloy na pag-agos ng luha mula sa mga mata ni Rox at ang nakakalungkot at puno ng hinagpis na ekspresyon sa kanyang muka. Tila naantig naman ang puso ni Roger sa pagbuhos ng luha ni Rox na sinasabing hindi raw ito ang tamang oras para umiyak. At pagkatapos masabi ito, ay nagsimula na ngang maghanda sina Roger at Garp sa pagpapakawala ng kanilang huling atake kay Rox, kung saan nga nila ibubuhos ang lahat ng natitira nilang Conqueror's haki. Kasabay naman ng paghahanda ng dalawa ay ang malakas na pagsigaw ni Rox, na para bang sinasabi na handa na siya sa kung ano mang gagawin ni na Roger at Garp. At sa isang ang makapanindig balahibong tagpo fam, ay makikita natin si Roger at Garp na pinakawalan na ang kanilang pinakamalalakas na atake na pinagbuhusan nila ng lahat ng kanilang tinataglay na Conqueror's haki. Si Roger ay ginamit ang kanyang finishing attack na Hino Kagutsuchi no Ace na napakalakas na mid-range sword slashes na humihiwas sa katawan ni Rox.
Habang si Garp naman ay nagpaulan ng malagomo-gomo no Gatling ni Luffy na matitinding suntok. Habang buong persang tinatanggap ni Rox ang huling atake na ito ni na Roger at Garp, ay maririnig naman natin ang narrator ng kwento na sinasabing ginawa raw ng world government ang lahat ng kanilang makakaya upang ibaon sa kasaysayan ng lahat ng nangyaring ito sa God Valley. Subalit ang biglang pagkawala ni Rox D. Sabek at ng marahas na crew nito na Rox Pirates na naghasik ng matinding kaguluhan na nagdulot ng hindi may kakailang epekto sa isang buong henerasyon kasama ng naiwang legasiya ni Rox ay patuloy pa rin nagpapayanig sa buong mundo magpahanggang sa kasalukuyang panahon. Habang sinasabi nga yan ng narrator fam, may makikita naman natin na lumabas mula sa katawan ni Rox ang isang maitim na enerhiya na siyang hudyat ng tuluyang pamamahinga ng isang alamat. Mula naman sa karagatan ay matatanaw natin ang malalaking itim na kidlat na nagmumula sa isla ng God Valley. Mga itim na kidlat mula sa pinakawalang malalakas na atake ni na Roger at Garp na siya namang tumapos sa paghihirap ni Rox. Base nga sa huling eksenang yan fam, ay magkakaroon na tayo ng ideya kung paano matatalo ni na Luffy ang Holy Knights. Pati na rin si Ganko na kasalukuyan na ring sinasapian at kinokontrol ni Im-sama. Ang problema lang natin ngayon ay ang mga demonized members ng Giant Warrior Pirates katulad ni na Dory at Brogy. Dahil kung gagawin nga ni na Luffy, Zoro at Prince Loki ang ginawa ngayon ni na Roger at Garp kay Rox, ay mga kahulugan lang na kailangan rin nilang tapusin ang buhay ng mga demonized giants upang mapawalang bisa ang epekto ng Domi Reverse ni Im-sama. Sana lang talaga fam ay madiskubre ni Luffy ang kakayahan ng Gear 5 na makounter ang abilidad na ito ni Im-sama. Nang sa gayon ay hindi na nila kailangan pang tapusin ang Giant Warrior Pirates para mapalaya sila mula sa kanyang itim na kapangyarihan. Ang mas matindi pa nga dyan fam ay paano kaya kung si Luffy naman mismo ang siyang mahuli ng Domi Reverse ni Im-sama? Dito na kaya natin makikita ang demonized form ng Gear 5 katulad ng Dark Nika na makikita natin mula sa pinakakinatatakutang bagay ng mga batang giants na binigyang buhay ng ability ni Saint Killingham? Sobrang astig siguro nun fam kung magkakaroon nga ng dark version ng Gear 5 ni Luffy. At dahil nga ang awakening ni Luffy ang tinuturing na Warrior of Liberation, ay malaki ang posibilidad na mapalaya na rin ni Luffy ang kanyang sarili mula sa kakayahan ni Im-sama, kasama na rin ang lahat ng mga nabihag ng kapangyarihan ng Domi Reverse. Ano sa tingin niyo fam? Dito na kaya talaga matatapos ang flashback ng God Valley? Malalaman na kaya natin kung sino talaga ang tumapos sa buhay ni King Harald? At sino naman kaya ang nagtulak kay Roger para puntahan ng Laugh Tale? Bilang munti namang sorpresa fam ay meron na tayong mga patikim ngayon para sa paparating na chapter. At una na nga dyan ay ang isang nakakagulat na tagpo sa dulo ng laban ni na Roger, Garp at Rox, kung saan makikita natin na si Saint Garling pala talaga ang tumapos sa buhay ni Rox at hindi si na Roger at Garp. Siguro fam ay buhay pa talaga si Rox pagkatapos ng combined attack ni na Roger at Garp. Subalit sa kasamang palad nga lang ay bigla na lang pumasok sa eksena si Saint Garling at tinuluyang tapusin ang buhay ni Rox. Hindi lang yan fam, dahil mukhang hindi lang si Saint Garling ang Holy Knight na umepal sa labang to. Dahil maging si Saint Summers ay bigla na lang rin sumulpot at sinubukang paslangin ang mga nakahandusay na katawan ni na Roger at Garp. Mabuti na lang at sa huling sandali ay saktong dumating si Gaban at inatake si Saint Summers. Kaya naman pala fam ganun na lang ang takot ni Saint Summers nang makita niya si Gaban sa Elbaf ay dahil minsan na pala siya nitong nilampaso. Bago naman tuluyang makaalis ng isla ang grupo ni na Roger ay natagpuan muna ng mga ito ang treasure chest na naglalaman ng sanggol na si Shanks. At pagkatapos niyan ay makikita naman natin ang buong isla ng God Valley na lumulubog sa ilalim ng dagat. Malalaman rin nga natin dito fam na sinabi pala ni Rox kay Prince Loki ang kanyang pangarap na maging hari ng buong mundo. Sa sumunod na eksena ay makikita naman natin si Dragon sa loob ng bilangguan dahil nga sa tahasan niyang pagsuway sa Marines.
Nakakatuwa namang makita si Garp na binisita sa kulungan ng kanyang anak at pagkatapos ay doon na rin niya ito pinatakas. Sa dulo naman ng latest chapter na to fam, may makikita natin si King Harald na kasalukuyang nasa Marineford upang magmakaawa sa world government at sa Marines. Dito na nga pinutol ni King Harald ang kanyang mga sungay bilang tanda ng kanyang katapatan at sinabing siya ay magpapaalipin sa world government. Tanggapin lang ng mga ito ang kanyang kahilingang pagkilala sa Elbaf at kapayapaan sa mga giants na matagal na niyang hinahangad. Grabe fam, mukhang hindi pa pala dito nagtatapos ang flashback sa Elbaf. Kayo na fam ang bahalang mag-comment dyan sa baba kung may iba pa kayong interesanteng bagay na napansin sa makasaysayang chapter na to ha. Maraming salamat fam sa solid at walang sawa ninyong pagsuporta sa akin at sa ating channel. Sana'y palagi kayong ligtas at nasa mabuting kalagayan. Mag-ingat kayo palagi. See you on our next video and stay good fam!